nyo dyan sa bawat cell na may mga error po or hindi maayos yung pagkakatype ng text, di ba? So for example, yung pangalan na Rizalina Tibalais, yung first and second letter ay naka-small letter, type in a small letter, while yung Z ay naka-all caps, naka-caps rather, yung N also naka-caps. Then yung sa surname niya, yung AIS ay naka-caps. So paano po natin gagawin na aayusin natin, i-clean up natin yung itsura ng ating data. Same with here sa Kalya. So pansinin niyo, naka-space to ha, mag-i-space kayo ng 3 beses. Press space bar twice at thrice bago i-type yung word na Kalya ha, para makita natin yung mga error. Then dito sa pangalan ko, nag-press ako ng once ng space bar. Then doon naman sa bago mag middle name ko at saka yung surname ko, nag-press ako ng twice. Twice naman yung yes po. Wala. Nawawala po yung screen. Yan nga po, mahina po kasi internet sa amin. Ayan, bumalik na po. Okay, so pansinin nyo na lang po. Kaya nga screenshot nyo na muna para tingnan nyo doon yung sinasabi ko at pag nawawala man yung screen, aware po kayo kung ano yung sinasabi ko. So mag-i-space bar kayo bago nyo i-type yung mga text. Then dito sa number 4, yung Julius, nag-press ako dyan ng 3 beses din. 3 beses na space bar ha. Then naka-small letter. Then, pansinin niyo yung mga spacing. Gayahin niyo po yung mga spacing kung ilang beses gumamit ng space bar at kung paano isinulat yung pangalan. Yung mali-mali yung pagkakasulat o pagkakatype ng pangalan. So, ang tawag natin dyan, ang title natin dyan ay Clean Up, Trim, Remove Extra Spaces Within a Cell. So that will be the file name also na ilalagay ko dyan sa ating J-class. So para gawin po iyon, magpo-provide tayo ng space para doon i-reflect yung sagot na i-type natin, rather yung formula, saan natin i-type yung formula. Wait ko po na mag-appear ulit sa screen. Ayan, meron na. So D4, i-activate nyo yung D4 nyo. Tapos, you type the equal sign. I-type nyo yung equal sign. Then, i-type nyo dahil gagawin natin proper case yung ating text. You type the word proper. Then, open parentheses. Then, the word trim. Dahil iti-trim natin siya. You type also the word trim. Then, close Then, open parentheses ulit. Tapos, isa-select natin yung data natin kung saan may mga error siya. So, for example here, I'm going to select the C4. Ha? Select nyo. So, makikita nyo sa inyong formula, equal sign, proper, open parentheses, trim. Tapos, open parentheses ulit. Then, the location ng ating data na aayusin. Then, i-press nyo ng 2 beses yung close parentheses. Ha? Yung first close parentheses ay para dun sa range, yung location ng data. Then the other close parentheses ay para doon sa trim. Yung may inad nating text para dun sa yung word rather na trim. So 2 beses po natin lalagyan ng close parentheses. Then after nun, i-enter nyo lang. So pag in-enter nyo, wait ko po kung ano magiging result. Wala. Para makita nyo. Ayan. So nakita nyo na kanina ang gulo diba sa kabilang side. Then pag ginamitan natin ng function,
pwede dyan yung proper, lower. Lower naman lahat naka small letter. Then upper naman. Pag upper, lahat naman yan ng text na yan ay lalaki. So ano yung formula? Equal sign, proper, trim. Nandun pa rin yung trim proper, open parenthesis, trim. Tapos yung location na kung saan i-arrange natin yung data. Tapos, ilalagyan natin ng dalawang close parentheses. Then, para hindi nagawin yung ginawa natin kanina, we can also use the thin flash shape. Alam niyo na naman yung paggamit ng thin flash shape. Or, another trick sa Excel. Ito ay sa latest version lang. Yung mga lumang version ng Microsoft Excel ay hindi nagagawa. Pero sa latest, nagagawa na. Like for example, ito, thin flash shape lang. I-position yung thin flash shape doon sa right button ng inyong mouse. Then double-click lang yung inyong mouse. Yung left button ng mouse, i-double-click para right away, nandoon na yung mga text. So, ayan. Select yung thin flash shape. Tapos, alam nyo na naman kung saan ipoposition para i-activate yung thin flash shape. Then, double-click yung left button ng inyong mouse para maging ganyan to. Okay? So, ayan na lahat. Hindi nyo na kailangan pang i-type yung next formula. Or, katulad ng ginagawa natin previously, yung chinecheck lang natin yung thin flash shape, then idadrag natin siya pababa. Ito, tinitingnan ko po kasi hindi pa nag-change ang slide ko. Ayan. So, idadrag lang po natin pababa para mag-appear po yung mga data natin. So, you can also use the thin flash shape. Yun po yung gagawin po ninyo dito sa first activity, yung clean up, trim, remove excess spaces within a cell. Okay? Tapos pagandahin nyo na lang lagyan nyo ng kulay, bahala na po kayo mag-design. Then yung next naman ay ito.